ganito. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talaga. Wala ka talaga. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito mga ka-update ha. Ito nga ho kasi si alam niyo na, yung paborito niyong talakira ng Malacanang, nagsasalita ho ng, alam niyo na, kontra kay Marcos Jr. bago pa ho siya maging attack dog ni Marcos Jr. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, sabay-sabay ho tayo mag-react, magkomento dito sa pasabog ni Manong Chavit na hindi lang talaga si Marcos Jr. yung mastermind mga kabit, pati ho yung majority diyan sa Senado, marami ho silang nalalaman. Kaya mga kabit, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react ho dito sa ilalantad ni Manong Chavit. History won't forget. Unti-unti lumalabas ang katotohanan sa flood control project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Tama! Gumagawa na sila ng pera noon 23, 24, 25. Pinakamalaki yung 25. Pakinggan natin ang ibang naglakas loob na magsalita sa Congress na dapat gayahin ng iba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, CAA, sinalauna ng Kongreso. Binawasan ng pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. It's specific yun. 2024, binawasan, sinalauna ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang... Ayan nga mga ka-update, si Kong Erice ho yan yung nagsasalita dyan na talaga ho mga ka-update, ha? Meron ho siyang may pagmamahal ho siya sa ating mga kababayan. Isipin niyo ho, nandyan ho yan namumuno sa mababang kapulungan, pero lumalaban ho siya ng patas. Hindi ho yan nagpapahawak. Diyan kay Marcos Jr. hindi ho nagpapahawak sa mga magnanakaw. Kaya itong mga ka-update, kukunti na lang ho talaga yung mga katulad nitong si Kong Erice. Katulad ni Kong Kiko, katulad ni Kong Leandro Lebiste, kukunti na lang ho yung mga yan. Si Rep. Fernando, kukunti na lang yan mga kabit, yung anak ni ni Senator Marcoleta, yan po yung mga totoong pinaglalaban yung mga katulad ho nating ordinaryong Pilipino. Diba? Isipin nyo kung ilang bilyon ho yung kinakalas ho nila dyan sa mababang kapulungan, pero meron ho ba sinasabi si Marcos Jr.? Wala ho, pipirma lang ho yan, kaya sinachap-chap ho nila yung budget. Kung chap-chapin ho nila yung budget mga kabit, kikita ho talaga sila. Tayuhin na nga nakakaawa ho tayo mga kabdi, lalo na yung mga katulad ho natin. Hindi naman sobrang laki ng kinikita ng mga katulad natin hindi nagnanakaw kasi yung mga nandyan sa gobyerno mga kabdi, milyones ho yung binibilang yan, bilyones. Tsaka mga kabdi, hindi nga ganun panigurado, kinikilo na lang nila yung pera. Kinikilo na lang ho nila. Di ba ganyan ho kawalang hiya yung mga taong yan. Kaya ngayon, nung pinirmahan ni Marcos Jr. yung 6 trillion na budget, tuwan-tuwa na naman ho sila, charis ng House of the Representatives. Tuwan-tuwa na naman po sila, iskul bukol. Kasi mga kabit, meron na naman ho silang kukurakutin. Hanggat si Marcos Jr. ho yung tagapirma, namumuno dito sa ating bansa, wala ho tayo, lugmok lalo ang Pilipinas, bagsak po ang ekonomiya. Ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number 1 na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Pinsan buhay. Maraming salamat, Congressman Nahigaya Rize. Sana maraming gagaya sa iyo, si Manong Chavit. Okay. Pakinggan pa natin ang isang vlogger para hindi nyo sabihin na ako lang nagsasabi nakapansin. Ang vlogger
pakinggan natin na nag-comment si Michael Cayo para pasalamatan natin. Kung dalawa lang nakakaalam, Romualdez at Saldico, yung ibang mga politiko na kinabang, ang alam nila si Saldico at si Romualdez lang. Pag ang presidente ngayon ay inimbestigahan yung ibang kasama sa baba, legit yun. He can do that. Kapag inatake ko at gusto kong ipakulong yung ibang involved, can I do that? Without implicating myself. I become a hero. Hindi na ako nagsasabi. Hero. Siya ang gumawa, pero siya pa rin yung hero. Kaya sinungaling ang mga nagkukuha. Ayan mga kabdit, isa pa ho na malaking katotohanan yan, di ba? Sinabi nga ni Marcos Jr. last year, December, bago pa ho magpasko, na pinapakita niya kung nagtatrabaho sila. Pinapakita niya na may makukulong daw. Paano niya ikukulong mga kabdit, yung mga magnanakaw, kung kasabwat ho siya doon? Tingnan niyo, pinaginitan yung mga diskaya. Diskaya lang ho yung pinaginitan. Sino pa ho yung mga katransaksyon ng diskaya sa gobyerno? Hindi ho nila mailabas. Kasi nga mga kabdit, mismong presidente, nagpapaka bayani kahit alam niya mismo sa sarili niya na isa siya sa mga pinakamalaking magnanakaw sa buong mundo. Hindi ho Pilipinas lang, buong mundo mga kabdit. Dinaig niya pa ho yung tatay niya, ganyan ho siya kasahol. Na tao. Malala na. Wala na mangyayari sa ating bansa. The only reason na nahuli niyo si PBBM ngayon, dahil kumanta si Saldico. Yun lang yung reason. Pero sa paper trail, wala. Romualdez is an evil genius. Romualdez is an evil genius. So ito po nangyayari mga kababayan sa mga hindi pa nakakita itong mga ito. So tuloy lang natin para makita natin lahat. Salamat Michael Cayo. Sana maraming gumaya sa katapangan mo, Manong Chavez Singson. May reklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Kesyo, nagagalit siya. Kesyo, mangled beyond recognition. Kesyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So, pinirmahan pa rin. Alam na niya na scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak kay Saldico at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggal niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So, inaprubahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno ito, pera ng taong bayan. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nagaling sa gobyerno ito, pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance. Nawala rin. Tinanggal din para meron sila sinagad ang 2025 sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala pa kayo ngayon. Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala nang umiibig sa Senado. So, bago lang. Ayan, isa pa ho yan.
halata nga ho, pati itong majority dyan sa Senado, mga ka-update, na alagad din ni Marcos Jr. Makikita naman natin, pagdating ho sa kanya, wala silang masabi. Wala ho silang masabi sa korupsyon ni Marcos Jr. Sino ho yung bumabanat kay Marcos Jr.? Yung mga nasa minority. Yun po yung mga taong may prinsipyo at lumalaban ho ng patas. Yung mga pinaglalaban ho, yung mga katulad ho nating ordinaryong Pilipino. Kaya ngayon mga ka-update, hindi naman ho tanga yung mga Pilipino. Si Marcos Jr. pilit niyang binubulag sa ayuda yung mga katulad ho nating ordinaryong Pilipino para ho ma-brainwash ho nila. Diyan ho nila dinadaan. Bibigyan ka ng 1,000, 2,000 hanggang 5,000 para makalimutan mo yung ninanakaw nilang billion-billion. Billion-billion ho yung usapin, tsaka trillion mga kabit. Binibrainwash ho nila yung mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Bago lang ituloy ko ito at 19 billion was ordered back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President, for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa, ito yung JA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala na pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko na allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasama ang DBM, DPWH, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirman niya. Hindi ko to, kundi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. By come, dito sinaksak lahat yung mga gusto nilang 100 million na para kay Bongbong Marcos. Yun lang, pero pera pa yung iba. Almost all department meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos kay Saldico at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukunti na lang ang tao. Tapos, nandiyan 74 billion PhilHealth. Pagkatapos yan, pupunta na sa Proposed General Appropriation Act. Propose lang yan dahil ang GAA, maging batas lang pag pinirman na ni Presidente. So dito, nandiyan pa rin 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuan to. So, wala nang makikita ito sa Congress, magbubutuhan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado, pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed JA, babalik na kay Presidente. Ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente, Philippine 6.32 trillion JA at tinanggalan lang ng 194 billion, ngunit mula sa 1 trillion budget ng DPWH, tinanggalan niya ang 26 billion lamang ang tinanggal. At ang 100 billion na isiningit ni Martin Romualdez at Saldico para kay Bongbong Marcos ay binawasan lang ng 1.15 billion lamang ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Siya lang ang pwede magtanggal, siya lang ang pwede magdagdag dito. Pampaganda lang at sa taong bayan. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos
ang 98.85 billion na isiningit para sa kanya. So, he made mention, he scrutinized it, he studied it, he read 4,057 pages. Maniniwala ho ba kayong babasahin ni Marcos Jr. yan, yung 4,000 pages? Ha? Maniniwala ho ba kayo? Hindi naman ho tayo tanga-tanga para basahin niya, isa tamad niya hong yan. Sigurado, ipapa-wet packs pa siya. Kumpara basahin ho yan. Di ba? Mas maniniwala pa ako, papaano ho siya. Di ba, sa buli. Kaya sa basahin ho niya, sa sobrang dami, tingin nyo sa tamad ng presidente ngayon, magbabasa ng ganyan karami. Kaya nga yung mga majority ngayon, mga ka-update, tahimik eh. Pagdating ho sa kanya. Kasi di ba, ngiting-ngiti sila school bukol nung pinirmahan ni Marcos Jr. yung 6 trillion budget. Ngayon taon na to, di ba? Tinignan lang niya kung nandyan yung 100 billion na para sa kanya. Pinirmahan niya. Naging batas na. So, gano'n ang pang-ikot to. Now, magician ka ako. Now you see 74 billion PhilHealth sa NDEP. Now you see 74 billion PhilHealth sa Congress. Now you see 74 billion PhilHealth sa Senado. Now you see sa BICAM 74 billion PhilHealth. Sa proposed YAA 74 billion PhilHealth. Pagbalik sa kanya, nawala. So, magician nga ako. Now you see, 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 now you don't. Magaling na magician. Hindi lang kurap, magician pa. So, anong klaseng gobyerno ngayon dito? Gising ang ating mga kababayan. Magising tayo lahat. Huwag tayo pabudol. Maliwanag. Nandito na ang prueba lahat. So, mga abogado, alam nyo lahat to. Andyan na ang prueba. So, of the 100 billion insertion of Saldico and Speaker Martin Romualdez, first cousin of BBM, for Bongbong Marcos, BBM vetoed only 3 projects worth 115 billion. This means he approved the rest of the 98.85 billion insertion, of which they delivered to Bongbong Marcos, 25% commission. Aliwanag po yun. Pinirma niya. Next. Sa susunod na papakita ko sa inyo na ang pera ay makapangyarihan. Magbabago ang tao. Example, Jose Claire Castro, official spokesperson of Malacanang. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Ayan mga update. Yung mga panahon na yan, si Auntie Claire Castro, hindi pa ho siya attack dog ni Marcos Jr. Ano ho siya dyan? Makakaliwa ho yan mga update kaso, syempre, pera-pera ho yung usapin dito. Pera-pera. Narinig na muna, grabe ka, PBBM. Di ba? Grabe ka, PBBM. Oh, ano ho ngayon? Number 1 talakira ho ng Malacanang. Number 1 attack dog ni Marcos Jr. Diba? Pera-pera yung usapin. Tignan nyo, dahil nasampal ho ng malaking pera, mga ka-update. Ang mahirap po dyan, hindi naman kasi sariling pera ni Marcos Jr. Ninanakaw niya ho sa atin yon. Tignan nyo yung nagagawa ng pera, mga ka-update. Babaliktad at babaliktad ka talaga. Para sa pagtanggol mo, kahit na alam mong gumagamit, at nagnanakaw. Alaskador! Nang aalas ka na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklir. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kaklir na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ang nakakataka part na dito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talaga. Wala ka talaga.
ka talaga. Wala ka talaga. Wala alam si BBM. Claire Castro nagsasabi. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASC ka pa and everything. Wala ka talagang alam. So it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Kung ang MIF oras na makuha niya, kopya ng bill. Ay talaga? Eh, siyempre, teka kasi- lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? Urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. Ganon? Oo. Pikit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat Oo. ganun, partner. Diba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, nako, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, Oo. partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Mhm. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Mhm. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin. Kapag ka meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Ngayon, nakita nyo, attack dog laban kay BBM ito. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin na po siya ay dinamay. At alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang isip lamang. Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Attack dog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, doon tayo sa Alocobos. Pork barrel, illegal sa Supreme Court ang mga Alocobos ay nasa National Expenditure Program. Nakalagay doon sa National Expenditure Program at naibigay para puntuhan ang mga proyekto bago pa man sila matukoy. At pork barrel, basta iba na ngayon. Ang pangalan niya, Alocabos. But the same dog, different colors. Iba lang pangalan eh. So, ang mga Alocabos, top 14 lang to. Halos lahat ng congressman may Alocabos. Huwag tayo pumayag, mga kaibigan. Mga kababayan, huwag tayo pumayag. Binabastos na tayo. Ang dami ng ninakaw, may Alocabos pa. Dagdag, yan. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion 15 billion plus. Almost 16 billion. Number 2, Martin Romualdez. Wala nang hiya-hiya yan. Nakalagay, nakarecord sa NEP yan. Wala na, hindi na tamang pag-iisip dito. So, itong ibig sabihin dito, dagdag lang sa mga nanakaw na pera na ginawa ng this a pork barrel. Pinalitan lang pangalan. So, itong top 14, sila nakakaalam ang mga anomalya na nangyayari sa gobyerno ito. Pagka sila nakakaalam, nakakamoy, bibigyan ng malaki. So, top 14 lang ito Dagdag lang ito sa mga pera na nakuha nila sa gobyerno. Kaya, walang konsensya itong gobyerno ito. PhilHealth zero. Dinakaw nila lahat. Kinuha. Taong perang bayan. Yung PDIC na insurance ng mga bangko. So, kung may mangyari, kawawa ang ating bansa.
So maliwanag, mga kababayan, na linuloko na tayo itong namumuno na tuliho na dahil nagdudruga. Ayan mga kabdit, malaking katotohanan ho talaga itong mga nilantat ni Manong Chavit na hindi lang ho si Marcos Jr. ang merong alam, kundi yung mga senador dyan, mga kabdit, yung majority, lalo na ho yung mga yan, tuwan-tuwa na naman ho dahil may another budget na naman po for the year 2026. Kaya hanggang sila ho'y namumuno, mga kabdit, wala ho tayo. Kawawa ho yung mga ordinaryong Pilipinong katulad natin. Kaya mga kabdit, kung meron ho kayo naging komento, lalo na dito kay Auntie Claire Castro, nung hindi pa ho siya attack dog ni Marcos Jr., pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.